Hoy, Ramiro. Ako nga. Sorry, Hindi ako malis mama si mami yung gabi. May pupuntahan ako, Oh, alam mo na. Huwag mo kong batiin. Hanggang ngayon, nakabitin pa ako sa balag ng alanganin. Pagbati, mga kaibigan, sa episode na ito, bibigyang pugay natin ng isang tunay na alamat ng pelikulang Pilipino at politika, si Rogelio de la Rosa. Alamin natin ang kanyang kahangahangang buhay mula sa pagiging isang sikat na aktor hanggang sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo at ang kanyang mahalagang kontribusyon bilang isang diplomat. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Rogelio de la Rosa ay ipinanganak bilang Regidor de la Rosa noong Nobyembre 12, 1916 sa Lubao, Pampanga. Siya ay nagmula sa isang pamilyang may mahigpit na koneksyon sa sining at palakasan. Ang kanyang ama ay isang arnis champion at ang kanyang ina ay isang patron ng teatro. Bilang isang kabataan, aktibo si Rogelio sa sports, partikular sa basketball at boxing. Ngunit ang kanyang tunay na pagmamahal ay natagpuan niya sa mundo ng sining at pelikula. Ang kanyang tiyuhin na si Gregorio Fernandez, isang direktor, ang nagpakilala sa kanya sa pelikula at sa edad na 16, sinimulan niya ang kanyang karera sa pelikulang Ligaw na Bulaklak, 1932, kasama si Rosa del Rosario. Naging tanyag si Rogelio de la Rosa bilang isa sa mga pinakamatini idols ng Pilipinas noong dekada 30 at 40. Dahil sa kanyang kagwapuhan at karisma, madalas siyang ipinapareha sa mga pinakamagagandang aktres ng kanyang panahon. Isa sa kanyang mga pinaka-pinag-usapang pelikula ay ang Higit sa Lahat, 1956, kung saan siya ay ginawaran ng FAMAS Best Actor Award. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, hindi siya natakot na lumipat sa mas seryosong mga papel matapos ang World War II, na lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na aktor. Siya rin ang unang Pilipinong aktor na nagbida sa isang pelikulang Hollywood, ang The Avenger. Noong 1957, pumasok si De La Rosa sa mundo ng politika at naging unang aktor na nahalal bilang senador sa Pilipinas. Noong 1961, tumakbo siya bilang independent candidate para sa pagkapangulo laban kina Diosdado Macapagal at Carlos P. Garcia. Bagaman popular ang kanyang kampanya, nagdesisyon siyang umatras upang bigyang daan si Macapagal, na kalaunan ay nagwagi sa halalan. Ang kanyang desisyon ay batay sa kanyang pagsusuri na ang pagboto ay mahahati sa Luzon at magbibigay daan kay Garcia na muling mahalal. Ang kanyang desisyon na umatras ay isang makabuluhang hakbang na nagpatunay ng kanyang kakayahan sa politika at pagmamalasakit sa bayan. Pagkatapos ng kanyang karera sa politika, nagsilbi si Rogelio de la Rosa bilang Philippine Ambassador sa Cambodia, Netherlands, Poland, Bulgaria, Czechoslovakia at Sri Lanka. Sa kanyang mga tungkulin, nagamit niya ang kanyang kasanayan sa diplomasya upang itaguyod ang kulturang Pilipino sa ibang bansa. Pinuri siya sa kanyang kakayahan sa wika at ang kanyang mga pagsisikap na tulungan ang mga Pilipinong artista na makilala sa pandaigdigang entablado. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, si Rogelio de la Rosa ay nagkaroon ng isang tahimik na buhay sa kanyang mga huling taon. Noong 1984, muli siyang sumubok sa politika sa batasang pambansa, ngunit hindi pinalad. Noong Nobyembre 26, 1986, siya ay pumanaw dahil sa atake sa puso. Iniwan niya ang isang pamana ng tagumpay hindi lamang sa pelikula, kundi pati na rin sa paglilingkod sa bayan bilang isang politiko at diplomat. At yan
nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay ni Rogelio de la Rosa. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng kanyang buhay at mga kontribusyon, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng ating mga paboritong bituin. Hanggang sa susunod, dito lang yan sa Pinoy Wisdom